ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ang pagdinig kaugnay ng Tacloban school shooting upang suriin ang mga posibleng sanhi ng insidente at mga hakbang para maprotektahan ang mga kabataan. Narito ang kabuuang ulat hatid ni Jade Buhoy. Sa pagbubukas ng pagdinig, nagpahayag ng pakikiramay si Senador Risa Ontiveros sa mga pamilya at 3 estudyanteng nasawi at sa mga sugatan at natroma sa insidente. Ayon pa sa Senador, layunin ng investigasyon na alamin ang iba't ibang salik na maaaring nagdulot ng trahedya at matukoy ang mga kakulangan sa mga umiiral na sistema ng proteksyon para sa mga bata. Dito tinalakay ang posibleng papel ng online platforms at digital content sa pagkaka-expose ng mga kabataan sa mararahas na ideya. Sabi mismo ng FBI, the leaders of the group are pushing victims to create graphic pornography, to harm family pets, to cut themselves with sharp objects, or to even die by suicide. Samantala, nilinaw ng senador na tumanggi ang Germany-based developer ng video game na Gorebox na dumalo sa pagdinig, maging ng personal o sa pamamagitan ng online conference. Dahil dito, hihingi sa German Embassy ng tulong ang senador upang maiparating ang imbitasyon at mapadali ang pakikilahok ng developer sa investigasyon. Ayon pa kay Ontiveros, nais ng komite na malaman ang mga ipinapatupad na age safeguards, content moderation at iba pang hakbang ng developer upang maprotektahan ang mga kabataang gumagamit ng nasabing laro. Samantala, kaugnay ng insidente ng pamamaril sa Tacloban, inihayag ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian na dapat din mareforma ang batas na nagpoprotekta sa mga biktima. Kailangan mo meron way to compensate yung mga namatayan or yung mga na-injured. Kasi ito nga yung mga inaasahan nating mga kabataan na aahon sa kanila mula sa kahirapan. Sa kabilang banda, ganap nang hindi maaaring i-download ang Gorebox sa Google Play Store at Steam habang hindi na rin umano ito gumagana para sa mga dati nang nakakapag-install ng laro. Una nang nagpahayag ang Game Developers Association of the Philippines na walang sapat na ebidensyang nagsasabi ang mararahas na video game lamang ang direktang nagdudulot ng marahas na pag-uugali. Ngunit patuloy pa rin isinasagawa ng mga otoridad ang masusing investigasyon sa insidente. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Kasabay ng ikalawang araw ng rally sa EDSA bilang suporta kay Senador Rodante Marcoleta, naglabas ng kani-kanilang pahayag ang ilang opisyal at iba pang panig hinggil sa karapatang pagtitipon, due process at epekto sa publiko. Nagbabalik si Jade Buhoy para sa ulat. Matapos ang unang araw ng protesta ng INC o Iglesia ni Cristo dito sa EDSA, nagpahayag ang iba't ibang panig ng panawagan ukol rito. Mahalaga ang karapatan sa mapayapang pagtitipon. Ayon pa kay Dr. Jose Antonio Goitia, may kakibat itong pananagutan upang hindi maapektuhan ang kapakanan ng ibang mamamayan, lalo na ang mga bumabiyahe, pumapasok sa trabaho at naghahanap buhay. Aniya, ang permit para sa pagtitipon ay bahagi ng koordinasyon sa seguridad at pamamahala ng trapiko at hindi lamang simpleng requirement ng pamahalaan. Binigyan din ni Goitia na ang due process ay dapat igalang sa lahat ng kaso at ang mga alegasyon ay dapat dinggin at pagpasyahan ng hukuman batay sa ebidensya. Kasabay nito, sinabi niyang dapat manatiling hiwalay ang usaping pananampalataya at politika at hindi dapat magamit ang relihiyon para sa pansarili o pampulitikang interes. Samantala, sinabi naman ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na dapat igalang ng mga law enforcers ang karapatan ng mga Pilipino sa mapayapang protesta at pairalin ang maximum tolerance habang isinasagawa ang pagtitipon. Nananawagan din siya sa publiko na ipahayag ang kanilang saloobin sa mapayapang paraan, maging sa pamamagitan ng panalangin o sa social media. Samantala, kahapon inilabas ni Vice President Sara Duterte ang pahayag ukol rito.
Aniya, ang pagdalo ng mga tao sa rally ay nagpapakita umano ng malaking sentimiento laban sa pamahalaan, habang inakusahan niya ang administrasyon ng mahinang pamamahala at panunupil sa mga kritiko. Patuloy namang binabantayan ng otoridad ang seguridad at daloy ng trapiko sa paligid ng EDSA habang nagpapatuloy ang mga ipinapatupad at tinakdang kondisyon para sa isinasagawang rally. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa ibang balita, sa inaasahang paglobo ng kaso ng leptospirosis bunsod ng kasagsagan ng tag-ulan sa bansa, pinalawak pa ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang benefit package para sa pasyenteng may moderate to severe infections. Simula July 15, itataas na hanggang sa 63,000 pesos ang coverage para sa hospital care, hanggang 170,000 pesos para sa hemodialysis at hanggang 230,000 pesos naman para sa peritoneal dialysis. Habang para sa mga kwalipikadong pasyente na nangangailangan ng kritikal na gamutan, kabilang ang hemodialysis, mechanical ventilation at pulmonary rehabilitation, maaaring makatanggap ng benepisyo hanggang 411,000 pesos. Kasabay nito ang doxycycline na nirereseta upang maagapan ang leptospirosis ay saklaw na rin ng gamot package ng PhilHealth na may hanggang 20,000 pesos para sa kinakailangang gamot. Samantala, natapos na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pamamahagi ng cash aid sa higit 1,800,000 public utility vehicles of PUV drivers sa buong bansa. Ayon sa DSWD, isinagawa ang programa bilang ayuda sa mga driver na apektado ng pagtaas ng presyo ng langis at iba pang pangunahing bilihin. Kabilang sa mga nakatanggap ng tulong ang mga tricycle, jeepney, TNVS, delivery service at motorcycle taxi drivers. Sinabi ng ahensya na isinagawa ang pamamahagi sa loob ng mahigit 2 buwan. Ang layunin ng programa ay makatulong sa sektor ng transportasyon na patuloy na nagbibigay ng serbisyo sa publiko. Sa iba pang balita, ipinagdiwang ng lungsod ng Makati ang makulay na selebrasyon ng pananampalataya, kultura at pagkakaisa sa ginanap na Rosas ng Sampiro Festival 2026. Pinangunahan ng pamahalaang lungsod sa pamamagitan ng Museum and Cultural Affairs Office ang taon ng pagdiriwang bilang pagpupugay sa patrona ng lungsod na si Virgen de la Rosa de Makati. Nakiisa si Makati City Mayor Nancy Binay sa mga aktibidad na ginanap sa pista kasama ang mga residente, bisita at deboto bilang pangangalagang kasaysayan, kultura at tradisyong nagbibigay ng pagkakakilanlan sa Makati. Tampok din ang paglahok at makukulay na kasuotan, choreography at masisiglang tugtuging ihandog ng performing groups sa lungsod. Kasabay nito, binigyan diin ni Mayora Binay na ang Rosas ng Sampiro Festival ay pagdiriwang ng kanilang pagkakakilanlan, pagkakabuklod ng komunidad at pagbibigay-pugay sa tradisyong humubog sa lungsod ng Makati sa paglipas ng maraming henerasyon. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.